morning po sa inyong lahat. Ayan. May bisita po tayo all the way from Angeles, Pampanga. Pakilala po Jun tayo, sir. Morano po, Jun Morano. Jun Morano. Ana Morano, misis ko. Tsaka panganay ko po. Panganay po nila. Ayan. Arian. So sila po ay isa sa mga subscriber natin na gustong mag-avail ng ating paitloging manok. Ayan, at sila ay excited na nagpunta rito sa atin ngayong umaga. So welcome po kayo rito, Sir Jun. Ma'am Ana, no? Ma'am Ana. Tsaka si Arian. AJ. Yan. Ilang oras po yung biyahe nyo? Bali, mahigit 2 oras lang po. Umalis kami ng mga 6:20, 6:30. Tapos karating kami dito mga 8:30 na 8:30 po. Hindi pa matraffic nung umaga eh. Opo, mamaya matraffic na po. Mamayang hapon. Yung mga magro-grocery, yung mga hahabol ng kanilang panghanda. Mga karamihan ng Pinoy. Opo. Mahilig sa mga last minute. Last minute, last hour. Ano yun, sir? Paano po yung plano ninyo na gustong yung panimula? Bala ko po sana kumuha kahit konti, kung 200 kung pwedeng mapagbigyan. Opo. Para maliit lang, para mag-aral lang paano muna magpalaki. Magamay nyo muna. Magamay lang muna mga gastos, paano yung tamang kung maturuan niya po, paano mag-alaga ng maayos para maiwasan magkasakit. Tapos kung ano yung mga bitaminang ibibigay o mga gamot. Kasi normally po ang hindi namin kabisado is lalo na pag merong mga pandemya na nauubos yung buong alaga. So kung paano po maiwasan yung mga ganon. Ang kalaban lang po natin dyan yung birds flu. Opo, yun. Dahil hanggang sa ngayon wala pang bakuna. Oo, pero may iwasan naman natin through prevention. Yun, yung number 1 po dyan na gagawin natin, yung biosecurity. Biosecurity. Si kumpare ko, si Kagawad Bruno, Kagawad. Sir Jun, si Ma'am Ana, tsaka si Ma'am EJ. Yan. From sila, Angeles, Pampanga. So ito po yung barangay nyo, dito po kayo nanunungkulan? Opo, Tapwak pa rin po ito. Tapwak. De Venecia Highway po yung pangalan ng highway na yan. Kaya lang, yung mga nadaanan niya, natapat siya dito sa barangay natin, Tapwak. Parang nagiging commercial na po. Kasi nakita ko dun yung mga tinatayo, malalaki ng establishment. Andyan na si Contis, andyan na si Boss Coffee, Wendy's, Tim Horton, Romantic Baboy. Yan. Pero ang nakaka-proud, ako yung pinaka nauna rito na establishment. Ako yung unang nag-put up dito ng business mula nung tinayo tong highway. Siguro sir, pag mag-umpisa kayo 192. Opo. Para proportion yung cages. Eksakto dun sa battery cages. Magkaharap na dalawang 96. Magtatabi yung dalawang 48 capacity. So magiging 96 yun. 96 tapos magkaharap. Bali 4 na set po yun. 4 na set ng 48. Pero pwede naman pong pagdugtong-dugtongin yun eh. Depende po sa gusto nyo. Depende sa size ng paglalagyan. Housing ng paglalagyan. Ngayon kung sa lumang garahe nyo siya ilalagay, pagdating ng mga boys natin doon na mag-i-install, sabihin nyo lang kung paano yung gusto ninyong setup. Kung pwedeng diretsuhan yun na 192, isang side lang, or dalawang 96 na magkaharap, sa gitna yung daanan nyo. Ano pong dimension, sir, kung nung haba ng isang 48? Ang lapad po nun, nasa 4 feet po yung lapad. Ang haba ng 96, mga nasa 7 feet. 7 feet. So, dalawang 7 feet. 14 feet. Yun yung isang hilera silang gano'n. Yung sabay-sabay na. Ito yung lapad, 4 feet. Opo. 4 by 14. Opo. But since, wala pang daan doon, mangailangan tayo ng at least minimum na 3 feet. Dapat po ba naikutan yung nakakadamay paglilinis, may ikot yung tao sa likod, uma-access? Yung sa likod ho, kahit papaano medyo dapat may komportable. Komportableng makakapaglinis siya ng mga dumi nila. May parang legs na po yun, yung cage na? Opo, may paa po siya na 1 foot.
Kailangan po ba may patungan na sementado? O parang pundasyon po? Yung pinagka-aapakan ng bakal na Or kahit kahoy lang o mga kalsuhan lang para na. Para hindi siya lumubog, sir. May pintura ba, sir, yung yung meron po siya na battery cage na pintura na yun? Painted gray po siya. Painted gray. Silver aluminum. Para hindi kagad kalawangin. Opo. Galvanized po yung cages natin. Galvanized. Kung yung flooring na paglalagyan ninyo, yung pinaka-bodega, yung housing, kung sakaling na semento, ang remedyo po nun, patungan magsasapin na lang po kayo ng sako. Sako para... Opo, para pull out. Hihilahin nyo lang, tapos palit kayo ng panibago. Ito yung maglilinis. Pwede naman kapag yung sa lupa, ang kaganda naman sa lupa, ma-absorb nung lupa yung para sa nutrient. Yung sabaw nung dumi. Kaya dry yung kanilang ipot. Tapos nabalitaan ko, sir, yung ipot daw ng manok is magandang fertilizer. Ay, opo, sir. Napakaganda pong fertilizer. Napakaganda po. Paano mo ko collect? Wawalisin mo. Opo. Walis, daspan. Tapos lagay mo sa sako. Sa amin po, dun sa Bayambang, dahil ang number 1 na produkto rin namin doon ay sibuyas. Yung mga sibuyasan doon, bumibili yung farmer sa amin ng ipot ng manok. Siya naman yung kanilang nilalagay sa sakahan. Makita mo talaga yung sibuyas nila. Maganda. Isang beses lang silang maglagay ng fertilizer. Dati-rati 3 beses. Kapag may ipot ng manok, 1 beses na lang, makita mo yung bunga nila talagang malalaki. Bumibitak pa yung lupa. Sa laki ng yung sir, yung pong isolation, paano maiwasan yung birds flu? Yung number 1 po dyan, biosecurity. Biosecurity. Opo. Meron nga tayo nung subscriber na napaka-stricto niya. Hindi siya nagpapapasok ng ibang tao para masigurado na yung contamination ay maiwasan. Ultimong si misis niya, pag nagwawalis, huwag ka nang rito, makialam, ganun daw siya. Napaka-stricto mo naman, ganun daw si misis niya. Yung mga ibon, sir? Yun, yung mga ibon, kasi yung sa farm ko, sasabihin ko sana na possible na maging carrier sila. Kaya lang, bakit dun sa farm ko? Yung dun sa farm ko, nakikikain yung mga maya. Nakita ko, sir, yung vlog nyo. Open yung dalawang side. So, libre silang nakikikain. Kung masolusyonan sana natin na siguro lagyan ng net. Net na lang. Pero ang problema naman ay kahit na may net, kung tumabi rin naman, ganun pa rin. Magkakaroon rin ng possible na contamination. Tapos mga manok, sir, yung free-range na manok. Yung sir, yung puti, yung parang tagak, yung nanggagaling ng China. Yun, rin yan, mga migratory carrier birds. Din yun. Carrier din, possible carrier din. Walang masyadong ganun eh. Ay, meron sa ilog. Di ba yung kulay puti? Pero hindi po sila napapadala. Pero bihira. Pero hindi doon sa bahay-bahay. Doon lang sila sa gilid ng ilog. Sa amin, para lumayo sila, nagpapaputok kami. Para lalayo mga... yung mga, anong tawag doon? Boga, yung ginagamit sa New Year. Ganon, lumalayo sila. Sa akin, hindi ko gaanong concern yung ibon. Kasi sir, naniniwala ako na ang ibon kasi na tinamaan ng birds flu, hindi na siya makakalipad. Mamamatay na siya instantly. So hindi na yan makakagala-gala. Hindi na migrate. Hindi na kapag may tama. Pangalawa, nasabi nyo rin yung tungkol sa mga free-range chicken, yung mga native ng kapitbahay. Actually, ginagamit ko naman yan na sign, indicator na walang birds flu sa paligid. Pag masigla sila, andun yung presence ng manok. So ibig sabihin, walang tumatamang sakit. So para sa akin, hindi ko gaanong yung ganyan kasi hindi na sila makakalipad ng malayo kapag may pagtinamaan sila. Ang mas nakakatakot, yung nangyari doon sa subscriber natin. Na napaka-stricto niya, ang linis-linis ng kaniyang farm, pero biglang nagtatanong na lang sa akin, "Sir, anong nangyayari sa manok ko?" Ganun siya. "Sir, mauubos tong manok ko." "Bakit ka kung ganun?" "Sir, sayang yung yung pinuhunan namin." Mga ganun. 96 heads. 96. Ano bang nangyari kako? So, syempre para tayong doktor na may kumukonsulta sa atin. Aalamin natin kung saan sumasakit, mga ganyan. Ano bang nangyari nung ginawa mo?
baka may mga pumapasok-pasok dyan na ibang tao kako. Hindi sir, misis ko nga, hindi ko pinapapasok. Hanggang sa sabi ko, malinis ba palagi yung tubig? Inuman ng nililinisan nyo? Tuwing umaga. Sir, tuwing umaga nililinisan ko, binabras ko yan. Ganun siya eh. Totoo naman dahil minimal lang naman yung alaga nila, 96. Napakadaling linisin. So, ano kaya kakong ganun? So, para akong manghuhula. Hanggang sa halos lahat na tanong ko na, panghuli kako, ano yung ginagamit mong tray kako? Sabi niya, paper tray. Kasi kami plastic eh. Sabi ko, paper tray. Saan ka bumibili kako? Bumibili lang si misis ko ng second hand sa palengke. Naku kako. Baka contaminated ng baka sakit. Yun kako. Paano? Bakit? Sabi niya. Biruin mo sir, nalusutan ka. Ayaw mong papasukin si misis mo. Pero yung libreng-libre kang nagpapapasok ng Pag Paano yung yun? Sabi niya. Lagayan ba ng itlog yun, sir? Yung Siyempre sir, yung tray na yun, kapag galing siya sa farm, ibang farm at yung ibang farm na yun ay tinamaan. Siyempre yung manok tinamaan, siyempre mangitlog pa rin yun. Pag nangitlog, tra-transmit dun sa itlog. Si itlog didikit dun sa tray. Contaminated na si tray. Tapos bibilin mo yun, ipapasok mo dito sa farm mo. Hindi rin nahuhugasan. Yung sa inyo, sir, plastic. Plastic kami para mahugasan namin. Ah. Dinidisinfect. Okay. So, ang nangyari doon, naubos ata yung manok niya. Pag ganun, sir, infected yung, halimbawa, farm, infected ng virus, di alaubos para mag-rewind. Mga ilang buwan, sir, bago mawala yung virus na yan. Para sa akin, parang siya eh. Parang COVID lang naman yan eh. COVID. Oo, di ba yung COVID, nung kaumpisa lang, takot tayo, wala tayong idea kasi. Pero lately, nagkaroon na tayo ng idea na minsan parang 8 hours. Halimbawa, may sipon yung tao, umawak siya doon sa railings ng tapos nahawakan rin natin, andun pa rin, buhay pa rin yung virus, so possible na mahawa tayo. Siguro, pag ganyan, at least 1 month. 1 month na para mawala. Pero magdi-disinfect tayo. Disinfect. Anong gamit nyo, sir, pan-disinfect? Kapag sir, meron kaming disinfectant na nanggagaling sa doon sa malalaking company. Pag bumibili kami galon-galon. Pero kapag pag malayo naman kayo sa amin, ang ma-advise ko, alam niyo yung Major D na available, sir, sa mga poultry supply. Oo. Pero ang pinaka the best po na disinfectant, formalin. Nabibili yun, sir? Walang yung formalin nabibili kay Puneraria. Puneraria. Kung matatakutin ka. Pang-disinfect yun.